Marangya at posturang-postura ang mga mananayaw. Sa bawat kumpas ng musika, maingat at kalkulado ang mga hakbang. Tila ibinabalik tayo sa isang engranding kabanata ng ating kasaysayan. Yan ang Rigodon de Honor. Ika-16 na siglo na nang dalhin ng mga Kastila ang sayaw na ito sa bansa. Noong panahon ng mga Amerikano, naging pambungad na tradisyon ito sa bulwagan ng Malacanang. Pero hindi lang simpleng pag-indak ang Rigodon de Honor. Simbolo rin ito ng karangalan, disiplina at kapangyarihan. Isang sayaw ng kasaysayan kung saan ang mga lumalahok, ang mga nasa alta sosyedad, ang mga may kapangyarihan, kabilang na ang Pangulo at unang ginang ng bansa na nagsisilbing kabisera o ang nangunguna sa pagsasayaw ng Rigodon de Honor. Bahagi ng mahahalaga at malalaking pagdiriwang noon ang Rigodon de Honor. Very symbolic siya dahil iilang selebrasyon at ilang araw o sitwasyon lang kung kailan siya sinasayaw talaga. Sinasayaw siya tuwing may pagbabago sa liderato, kung may bagong bishop or may bagong gobernador, general, o gumagawa talaga ng sayaw na ito ay nasa nagaharing uri lamang ng mga Pilipino at ng mga Espanyol din. Ang engrandeng sayaw na ito, tila unti-unti nang nagretiro sa mga importante at pampublikong okasyon. Anong ingay itong naririnig natin? Sa bayan ng Alabat sa lalawigan ng Quezon, may mga umiindayog pa rin ng Rigodon? Sabay-sabay lang ha! Sa isang kumpas lang ng kamay ng ating ka-wonder na si Jay, buhay na naman ang pamanang ito. Ang buong komunidad handa nang umindak. Bali, nag-umpisa po ako ng pagsasayaw ng Rigodon de Honor. Nung kasi pong bata pa ako, malapit po yung bahay namin sa munisipyo. Doon po ginagawa yung mga social gatherings, may mga sayawan. So ngayon, nung naging teacher na po ako nung 2004, ang tinuturo po lagi namin dito ay mga paso doble, kasi sa high school. Then pag po ang Rigodon ay sa mga special events na po, tulad po ng tomong posisyon, sa mga hermano, sa mga piyesta. Sa loob ng mahigit 2 dekada, si Jay ang nagsisilbing maestrong nagpapanatili ng apoy ng Rigodon de Honor sa kanilang lugar. Isang dedikadong guro sa umaga at tagapagtaguyod ng kultura sa gabi. Sa kanya mahigit 2 dekada sa pagtuturo, hindi na raw niya mabilang ang mga pagtatanghal na siya ang choreographer. Nung unang araw, sapat nang makatanggap siya ng taus-pusong pasasalamat. Hindi po kasi uso pa nun yung mga nagbibigay ng payment. Ang nare-receive ko po mga items, kagaya po ng tasa, kagaya po ng towel, yun po lang. Kasi kaya po okay lang sa akin yan, kasi nag-enjoy naman po ako. Pero bago ang pag-indayog sa entablado, dumadaan muna sa matinding hamon ang mga maestro. Dahil ang Rigodon de Honor, isa sa pinakamahirap na buuin ang mga hakbang. Komplikado ang pwesto. Bawal baguhin ang tradisyonal na galaw at higit sa lahat, sa kaso ng mga tinuturuan ni Maestro J, ang mga kalahok, hindi profesional na mananayaw. Mula sa karaniwang may bahay, estudyante, guro, naalala ko po nung ako ay estudyante pa lamang dito. Isa din po ako sa napapasali. Dito po sa aming paaralan, ang Rigodon de Honor po ay taon-taong sinasayaw ng mga guro sa pagtangkilik at sa pagpapatuloy po ng tradisyon na meron kami. ang iniensayo nilang Rigodon para sa nalalapit na fiesta ng kanilang lugar. Kaya lahat sila rito kailangang umindak sa iisang ritmo. Ang Rigodon de Honor po ay sumisimbolo para sa akin. Una yung pagpapahalaga po sa kasaysayan, sa kultura, lalo na po dito sa amin sa Alabat. Kapag nagbigay na ng hudyat ang maestro, ang kaguluhan nagiging isang organisadong galaw. Mula sa dahan-dahang pagpasok ng mga magkapareha hanggang sa marangyang pagpupugay sa isa't isa. Ganito sinisimulan ang Rigodon de Honor. Bawat hakbang ng mga kabisera, kalkulado.
sumasaliw sa musika. Ang Rigodon de Honor, indak ng mga makapangyarihan noon. Paalala naman ngayon sa bagong henerasyon na ang sayaw hindi kayang lumpuhin ng anumang panahon.